ka-partners, happy Thursday po sa inyong lahat. Oras po sa Pilipinas, 1 minuto bago makalipas ang alauna ng hapon. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ka-partner Cha? Mabuti ka, partner. Ayan, isang malamig na panahon ngayon dito sa ating area. At saktong-sakto ang ating pag-uusapan mga ka-partners dahil about na naman po ito sa pagkain. Ayan, so mga ka-partners, magandang hapon po sa inyong lahat. Mayong hapon sa tanang nagtanaw na minaw karong hapuna. Ayun, naimbag malem. Maupay nga kulop. Mayap gat panapon. Buenas tardes, los amigos y amigas. Ayan mga ka-partners, ang lahat po ng aming ibinanggit, walang ibang ibig sabihin kundi good afternoon po sa inyong lahat. Saan mang bahagi kayo ng mundo, wina-welcome namin kayo. Dito lang sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang mga kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayan mga ka-partners, kaya't kung nais nyo po kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 88363875 o sa 88019836. Pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. Ayan mga ka-partners, o di kayo mag-iwan po kayo ng inyong mga komento sa aming Facebook at sa YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Ayan mga ka-partners, at syempre live na live din po tayo sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayun. Ayan ka-partner Cha. Ako po si ka-partner Cha. Ayan, at ako naman po si ka-partner Jillian. Mga ka-partners, excited na po ba kayo sa ating pag-uusapan sa hapong ito? Ayan, simulan na natin ka-partner Jillian. Sino ba ang ating makakasama? Ayan, so mga ka-partners, ang guest natin ngayong araw ay patunay na kahit sa simpleng garahe lang mga ka-partners, pwede tayong magsimula ng isang negosyo. Ayan, sabi nga, from 5,000 startup capital to a full-blown lutong bahay business. Ayan mga ka-partners, inspired by homegrown restaurant empires like yung mga sikat. Ano ba naman ito mga ka-partners? Itong Maxes at JT's Inasal. Ayan mga ka-partners, now proudly serving bulalo, kare-kare, laing, dinakdakan at iba't ibang mga Pilipinong panglasa. Ayan mga lutong Pinoy mga ka-partners, kaya't wag na po natin patagalin dahil saktong-sakto ang mga menong ito sa panahon ngayon dito sa Pilipinas mga ka-partners. Let's all welcome the passionate cook turned into entrepreneur. Walang iba kundi si ka-partner Mark Alexander Mina, ang owner ng Alicious Bulaluhan, Lutong Bahay at iba pa. Ayan, welcome po ka-partner Mark. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa pag-invite sa amin dito para makilala po itong aming simpleng negosyo. Baka meron pa po kayong gustong i-shout out, pasalamatan po bago po tayo magsimula. Nasa inyo po yung pagkakataon. Salamat po sa pag-invite sa amin. Salamat din sa mga kasama namin sa Alicious Bulaluhan, mga staff namin. Shoutout po pati dun sa isang business namin, yung KitKat Trading. Wow. Ayan, ka-partner Mark, sabi po dito kanina is from 5,000 startup capital to a full-blown lutong bahay business. Apo. Ayan, maitanong ko lang po ka-partner, yung hilig nyo po sa pagluluto ay ginawa nyo pong negosyo. Maaari nyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo nagsimula, kung paano nag-come up sa isip po ninyo na simulan itong Alicious Bulaluhan, Lutong Bahay at iba pa? Siguro po yung pagluto, naman ako sa papa ko. Kasi yung papa ko talaga mahilig din magluto sa ganyan. Nung kaming kinasal, after a year, nakakita kami ng pwesto dun din sa JPA. Inano namin na magtayo tayo ng kainan. Pero malakas lang ang loob ko noon na hindi pa ako ganun magluto. Tinry namin, pero nagustuhan naman ng tao. Kasi meron akong mga naturo sa akin lola niya, kagaya ng laing, Bicol Express. So, din-develop namin. Pero hindi rin ako nagtagal doon kasi yung location, mahirap magluto, nakakapagod. So, tigil muna kami doon. Then, marami kaming klaseng negosyong pinasok. Kailangan hanapin mo talaga kung saan ka eh. Opo. Ngayon, doon po yung pumasok yung sinasabing 5,000 na kapital. Yes. Nung may nag-introduce sa akin sa motor parts, nag-look ako ng mga pyesa ng motor.
Ang ginawa ko, chinaga ko siya ng chinaga. Mapalaki yung pera. Opo. Yung kapital. Kasi si Mrs. na nagwo-work pa eh. Sabi ko, sige, ikaw mag-work para meron tayong sa bahay, yung foundation. Yes po. Hindi tayo, may yung kapusin, habang ako hinahanap ko yung linya ko talaga. So, doon kami nag-start, hanggang sa napalugo namin sa motor parts. Naaya ko na rin siya na maparesign kasi nga, eto na. So, nung nakakuha kami ng pwesto doon sa amin din, pinag-anuhan namin sa business namin, nakita ko yung location, sabi ko, sayang tong harapan. Total, mahilig naman akong magluto. Bakit hindi natin ituloy? Tapos, yung bulalo po, yan, nag-start yan kasi yung sa tita ko sa Bataan, yung nakapunta ako doon, natikman ko, ay, kung sarap ng bulalo. Kakaiba siya, kumbaga sa yung sa amin, nilagyan pa nga namin ng gulay. Pero yung sa kanya, wala talagang gulay. Onion leeks lang makikita mo. Kung kakaiba yung lasa na ito, pwede siyang panlaban sa Tagaytay. Opo. Ngayon, inaral paanong kung madadala dun sa Muntinlupa. Plus isa pa wala pa akong nakikita sa Muntinlupa na sikat na bulaluhan. Kaya sabi ko, try natin, baka sumikat tayo dyan. Opo. Yun, maganda naman po naging welcome sa amin. Doon sa lugar namin, nakikilala po siya. Ayun. So, doon pala nagsimula itong Alicios Bulaluhan. So, ano po pakiramdam ka, partner, na yung simpleng garahe po ninyo ay naging isa ng kumikitang pwesto or kumikitang negosyo? Gaano ba kasarap sa pakiramdam yung ganong klaseng fulfillment? Masarap po kasi isa pa yung meron ka natulungan na bagong empleyado. Totoo. Di ba? Kasi yung kinukuha namin doon, yung mga kapitbahay lang din namin. Number one, yung mga tawag dito, may mga anak. Oo. Kasi yung may mga anak, hirap yan magtrabaho. Tatanggihan ka agad ng yun eh. May anak ka? Yan, mahirap kasi Yun nga. ganyan. Sa amin hindi. Yung may anak, mas gusto namin, sinasama pa nila yung anak nila doon sa trabaho. Wow. So, hindi sila nahihirapan sa Opo. So, hindi ho siya nagiging problema sa Hindi po. location dahil nandun lang siya sa kapitbahay. Ayun. So, kailan po kayo nagsimula po? Maitanong po namin kung kailan po nagsimula itong Alicios. Itong Alicios Bulaluhan, nag-start po ito nung November 2023. Okay. Magka-trial pa lang yung ginawa namin. Sabi ko, etong location natin, dapat yan sisimulan ko 2024. Pero may isa akong kaibigan, nung kumbaga sa sinabi ko nga, na siguro 2024 gagawin ko tong negosyo na to. Ang sabi niya sa akin, bakit next year mo pa sisimulan? Bakit hindi na ngayon? Baka mamaya magsisi ka na dapat pala sinimulan ko na. Nung time na yun, sabi ko, sige, simulan na natin to. Plano na kami kung paano gagawin niya sa location namin. Kami gumawa lang dun eh. Yung, kumbaga, kami na lang nag-design, nag-welding. Oo. So, nung ginawa nga namin, hindi nga kami nagkamali na inano namin siya, yung sinimulang kagad nung November. So, yun, na-welcome naman po ng tao. Wow. Ito kapartner Mark, kasi medyo gusto kong malaman po kung sa pagsisimula po ng negosyo, paano nyo po pinush through yung sa planning, tapos yung gaano po kahirap or madali po ba sa part ninyo na magtayo at mag-take risk po para po magsimula ng isang negosyo? Sa pagtayo ng business, kailangan talaga may plano ka dyan eh. Hindi yan basta-basta papasukin mo eh. Aralin mo, ano ba yung gusto ng tao, ano ba yung pwede mong maging business. Kasi maraming klaseng business eh. Opo. Pero yung mag-iisip ka, ano nga bang business yung pwedeng Number one, pagkain. Kasi yan ang kailangan ng tao, araw-araw kumakain ng tao. Pero yung category, from karinderya na i-upgrade mo siya ng medyo masarap yung luto, dapat doon ka pumasok. Okay. Kasi yun ang babalikan ng tao eh. So doon kami nag-concentrate na hindi siya mahal, pero yung lasa, talagang sasabihin mo, lutong bahay. Ayun. Yung ganong idea ka-partner, no? Ayan, sige, Yan nga ka-partner yung Cha. sunod na itatanong ko. So, na-mention nyo po kanina, ka-partner Mark, na natikman nyo yung bulalo ng inyong Tita sa Bataan. sa Bataan, na nasabi mong pwede siyang
i-compete sa mga bulalo sa Tagaytay. Dahil talaga namang masarap ang mga bulalo sa Tagaytay. Dinadayo pa nga po, di ba? Masasabi niyo ho ba na, sabi mo, kung pwedeng dalhin sa Muntinlupa. So ngayon po, masasabi niyo ho ba na yung Alicia's Bulalo ay one of the best or maybe the best in Muntinlupa? Masasabi po namin kasi talagang Wow. inaral namin maigi yung lasa niya na kailangan mapalabas natin yung sabaw pa lang niya. Naiinganyo na kayo. Tapos, hindi siya ganun kamahal. Kasi Ayan. mahal na talaga ang pagkain ngayon eh. Sa amin, nandun pa kami sa level na ma-afford pa ng tao. Ma-afford. Affordable pero sulit po ang lasa. Ayan. So ano po yung mga ino-offer po ninyo dito sa Alicia's bukod po sa bulalo? I think na yung bulalo po yung inyong pinaka-specialty. Ano-ano pa po ba? Dahil nabanggit kanina na may dinakdakan, meron pong mga kare-kare. Ayan. At saka, pwede nyo po bang i-price reveal kung magkano po kaya ang Yung mga mga ito? ulam po namin sa mga pork, andyan yung Bicol Express, yung mga traditional na pagkain natin, yung menudo, mechado, mga humba. Mga all-time favorite. Ngayon, sa price range, tumapat lang din kami kung magkano yung market price ng sa karinderya. Tama. Oh. So, kung 90 pesos, 90 pesos din So, yung... karinderya price po siya. Pero, Pero yung lasa, talagang Pang-class pang restaurant. ganun po. So, Pwedeng doon mo kayo tumapat kami sa ganun. Wow. Kahit yung kare-kare namin, isa sa binabalik-balikan din ho yan. Tapos yung dinuguan namin kasi yung dinuguan ano talaga yung karne. Dinuguan ano siya, Tagalog. Sarap yun. Yung isa pang pambato namin yung laing. Ayan. Yan yung namana ko dun sa lola ni Mrs. Kasi sila yung Bicolano eh. Ako, Tagalog lang talaga ako eh. okay. So, sa gata, siguro nandun yung hilig ko, yung gata. Tapos sa pagluto, kung ano yung sinabing lutong bahay, doon lang kami nag-focus yung kung paano yung menudo. Pero syempre, hindi mo lahat mailalagay yung sangkap Opo. niyan eh. Pero dapat yung lasang menudo, yung lasang pampiestahan, Yes. yun yung mga ano dyan eh, Yes, yung yes, sa ibang yes. lugar dapat yun ang makuha mong lasa. Yung dinakdakan namin, ang sabi sa akin ng mga kaibigan namin Ilocano, para makuha mo yan, kailangan sukang Ilocos gagamitin mo. Ayun. So, bumibili pa kami sa Ilocos ng suka. Wow. Kasi, hindi mo Ganun pala masasabing Ilocos na dinakdakan kung hindi ka gagamit ng suka nila. Yun yung mga secret recipe kasi ng mga Ilocano na mga dishes. Ayan. So, kapartner, ikaw po ang talagang nagluluto or meron na po kayong Meron na na-train? akong tinatrain na magluto, Wow. pero syempre kailangan alam mo lahat. Opo. Yan ang isang sekreto rin sa negosyo, yung pag nag-start ka ng business, dapat alam mo yan. Kahit Hands-on. umalis ang tao mo, kaya mong patakbuhin pa rin yan. Kasi Saka pag umasa ka sa tao mo lang, umalis yan, kawawa ka. Oh, Tama. totoo. Di ba? Doon magpe-fail ng business. Totoo po. Ayan, so ano po yung sekreto ninyo ka-partner Mark para mapanatili nyo po yung kantidad, yung quality po, no? Yung sarap po ng mga pagkain nyo. In 2 years time po, kamusta po yung mga feedback po ng mga tumangkilik po ng Alicia's? Mas maganda yung feedback nila kasi ever since nag-start kami, yung customer namin hanggang ngayon nandun pa sila eh. Kasi ngayon, ano po eh, di ba sa subdivision namin, makikita mo dun yung halos ayaw na magluto. Bili na lang sila ng ulam. Kasi mas makakamura ka ngayon sa bumili ka na lang kaysa magluto ka. Opo. So, hindi naman sila nagsasawa. Kasi ang ginagawa po namin, hindi rin po yun yung araw-araw na menu. Meron kaming box office. Yan. Sabihin natin, bulalo. Opo. Ano yan, available lagi. Yung kare-kare, Oo. yung Bicol Express, dinakdakan, tsaka ano ba yan? Laing, nandyan yan. Pero, kunwari, ngayong araw na to, meron kami menu na chop suey, gatang, tawag dito, gatang ano yan? Puso ng saging, gatang sitaw kalabasa. Nagbabago siya araw-araw para hindi magsawa ang customers. customer. Kung kunwari ngayon ang isda namin is yung sinigang na salmon, susunod niyan paksiw na bangus. Kaya sila araw-araw tatanong na ng menu yan na anong menu nyo ngayon? Yun na yung tumatak sa kanila na unique itong Alicia na to kasi araw-araw may iba-iba silang luto.
Yun yung marketing strategy ng Alicios Yes. para hindi magsawa at patuloy na tangkilikin po ng mga taga Muntinlupa. Ayan. So, kapartner, anong oras naman po nagbubukas yung Alicios? Nag-start po kami ng 7 a.m. Hanggang Aga po, no? hanggang- Nagsiserve po kayo ng breakfast. Breakfast po, Breakfast. yung mga tapsilog, mga ganyan. Okay. Wow. Tapos hanggang 10 p.m. po. Uy, Bali hanggang Sunday. Pag Sunday po hanggang anong oras? Pag Sunday 9 a.m. hanggang 9 p.m. Talagang kahit Sunday, Kasi sila na rin po ang nag-request eh. Dapat bukas kayo pag Sunday. in demand siya, no, kapag Sunday. So, doon mo talaga malalaman na talagang gustong-gusto nila ang Oo, mga kasi yun nga, pagkain. ayaw na nila magluto. Bibili nila sila doon. Kasi Tama. mga pagod na sa trabaho, ganyan po. So, naging convenient kasi sa part ng mga nakapalibot po sa Oo. inyo na malaking tulong yung Alicios para sa daily nila na pangangailangan. Apo. So, ayun po, kapartner Mark, alam po natin na talagang nagmamahal po ang mga bilihin ngayon dahil nga sa sinasabi po natin na inflation. So, paano nyo po napapanatili? I mean, kasi masarap po ito sabi nyo po kanina. Paano po nyo na-achieve yung pagiging sulit? Pero masarap na sa pagluto ulam. kasi ma'am, ang naobserbahan ko, iba pa rin pag gumamit ka ng mga di kalidad na tawag dito yung mga ingredients. Kasi nag-try akong gumamit ng mga generic na nabibili sa palengke. Tapos mapapamahal ka compared dun sa talaga sa mga may pangalan na brand. Na local brand naman natin. Mas mapapalabas mo yung lasa talaga. Lalo na sa tomato sauce, 'di ba? Alam niyo naman kung ano yung kilala sa tomato sauce, sa mga suka, mga ganyan. Pagka yung ordinary, wala, hindi mo mapapalabas. So doon naman po, na-compare ko siya. Pag ito ginamit natin, konti lang ilalagay. Ito mas mura nga, pero halos ubusin mo na yung isang kasi nga yung lasa hindi mo makuha. Ganun pala yun. Nakakuha ko ng idea doon, ka-partner, ha? Ano pa po? Napaisip din Ano pa ako pong mga tips na pwede nyo pong i-share? Siyempre, sa mahal ngayon ng bilihin, talagang dito ka mag-i-invest. Yung pagpalengke mo, dapat damihan mo na yung yung bibili mo. Dapat pang 3 araw. Kasi yung araw-araw na pupunta ka ng palengke, gastos yun, di ba? So, doon kami nag-cost cutting na dapat tayo, every 2 or 3 days bago tayo mamalengke. Tapos, kunwari, sibuyas, pag binili mo siya nung nakasako, mas mas mura. So, doon namin dinaan lang kailangan mapababa natin to para hindi tayo tumaas yung presyo. So, ayan mga kapartners, mga tips po na ibinahagi po ni kapartner Mark na soon i-apply na natin yan sa ating food business, kapartner siya. yes. Ayan. So, ito kapartner, medyo punta tayo sa personal kasi bilang isang hands-on business owner po, nabanggit nyo po kanina na may pamilya po kayo. Ayan. Paano nyo po binabalance ang oras para sa pamilya? Kasi ngayon, mula nung naparesign ko si Mrs. sa trabaho, Yes po. mas naging magkasama kami lagi. Ngayon, sa bahay, pagtapos na namin magluto, yung isang businessman na i-handle niya, siya ang nag-aano sa sa anak namin, yung tawag dito, yung nagtuturo sa mga assignment, yung mga ganyan. Kami rin ang sa umaga kami naghahatid. Kumbaga nagkaroon kami ng yung work-life balance na tinatawag. Work-life balance. Ayan. Tapos pagka Sunday, doon lang kami lumalabas din. Talagang nagkaroon po kayo ng quality time with the family. Mas magkasama kami araw-araw. Ayun. So, Yung presyo natin hindi pa nasabi oo ni nga sir, kapartner. hinihintay kanina yung price reveal. Kahit mga Ano price sabi? range lang po. Yung bulalo po namin, Yan, kasi bulalo yung Lalo na ngayon maulan po. yung special bulalo namin na may bone marrow, good for 2 to 3 person, nagre-range po siya ng 300. Ngayon yung mga kare-karing tuwalya, 100 po nagre-range lang. Ngayon yung mga ulam namin na mga adobo, mga lutong bahay, pag pork, lang po siya, 90 pesos. Then, yung mga beef namin, 100 pesos. Kaya sa mga isda po, Budget friendly. na siya, nagbabago ang price.
Kasi ang isda, may season na mahal talaga ang isda. Oo. Yun nga. So, depende po talaga, Mm. pero tinatangkilik pa rin nila. At saka sa pag, ano nyo po, budget friendly po talaga. Mm. Yun po yung naging sekreto. Aha. Kaya dinadagsa po ninyo Mm. yung mga kapitbahay at karatid po ninyo na. Yung mga nasa paligid namin. Okay. So, ayan ka partner, sa mga panahon pong ito, alam po natin na marami ang nasa food industry. Apo. Marami talaga yung mga nagsusulputan ng mga negosyo. So, ano po naman kaya yung masasabi po ninyo or yung pwede nyo pong ma-advise sa mga individual na gustong pumasok sa pagnenegosyo pero walang sapat na kaalaman, walang lakas ng loob? Ano po yung pwede nyo pong tips na maaari nyo pong i-share sa kanila para po pumasok na sila sa pagnenegosyo? Ang number one dyan, pag pumasok ka sa negosyo, hindi yung kagaya ng trabaho. Kasi ang trabaho, 8 hours duty ka lang dyan eh. Sa negosyo, minsan 24 hours ka magtatrabaho dyan. So, kailangan maging handa ka sa ganun. Tapos, yun nga, dapat yung passion mo siya. Yung, alam mo yung gusto, ito yung gusto ko, magaling pala ako sa sales, bakit hindi ako magbenta ng ganito? Dapat isama mo sa consider yun. Plus, yung market price. Dapat alamin mo kung saan ka kukuha ng materyales, saan ka bibili ng ganito. Kasi hindi lahat ng bibilin mo sa isang tindahan lang. Meron yung mahal sa kanya, mas mura sa iba. So, kayo po talagang marami po kayong choices kung saan po kayo mamamalengke, saan Oo. kayo bibili. Talaga pong importante rin Yun po. ang importante ayun. kasi tumaas dito, doon ka kumukuha, doon ka na papamahal sa ano. Pero kung kukunin mo sa iba, mas mura pala. May option ka lagi. Pagdating po sa financial management, pagdating sa business ka partner, kayo rin po ba yung nakatoka doon? Paano niyo po pinapangasiwaan po pagdating po sa pera ng negosyo, pera ng pamilya, paano niyo po binabalanse yan? Diyan yung yung sinasabi nga maraming nagkakaroon ng problema. Dapat kung ano yung pumasok sa yung pera, hindi mo siya nilalabas kaagad. Kumbaga, nakahawa ka ngayon, bili ka agad ng ganito, bili ng ganyan. Kasi doon na uubos ang kapital. Dapat yan, intact lang. Siguro, may titip ko lang isang isang sikreto na ginamit ko. Credit card. Lahat ng binibili ko dyan, grocery, credit card. Basta alam mo lang yung due date mo, tsaka yung cut-off niya. Oo. Kasi yan, hindi mo kagad siya babayaran. So, Yes. dapat yung pera mo, ipunin mo lang siya ng ipunin. Para ngayon, may pambayad ka doon. Hindi ka mahihirapan. Yun ang isa naging sikreto sa business Galing. credit card. Ayan. Ayan. May mga comments na tayo ka-partner at babasahin mo muna natin. So, mga live viewers po. Sabi ni Creselyn C, nakaka-inspire si Sir. Ang galing ng journey niya from kusina hanggang sa sariling negosyo. Sabi naman ni G.A. Santos, big time na talaga. Si Darkness0718, perfect sa mga mahilig sa bulalo tulad ko. And also perfect din yung business niyo, Sir, para sa mga mas prefer ang lutong bahay kesa sa Salamat sa inyo. Totoo, sa fast food kaysa daw sa fast food chain. At kay Rose naman, good job, sir. Your business is doing really well, especially the home-cooked meals. I especially love the bulalo and kare-kare. Great job again, sir. Your Thank your you. business will definitely continue to grow. Ayun. Marami pa po. Si Regina naman, wow, mukhang masarap nga. Ito yung dapat na matry namin pag makadaan dyan sa Muntinlupa. Tapos si Jeffrey Hamiro, proud kami sa'yo. Proud kami sa'yo, Alex Mina. Friend mo ate. Apo. Ayan. Okay, Nanonood marami sila. pa. Basahin ba natin ito lahat? Ito si Lelay, kapag mahal mo ang ginagawa mo, siguradong susunod ang tagumpay. Sana may manglibre sa akin ng ganyan. na ganyan sa birthday ko. Birthday ko po kasi. Ano ba? Birthday ko po kasi bukas. Ayan, si ka-partner Lelay nagpaparinig po sa inyo. Shout Partner out Mark. na po. Meron pong ganun, ma'am, na nag-ano sa amin. Nagse-celebrate ng birthday. So kapag birthday po is parang kagaya po ng ibang restaurant na may discount po sila. No, may binibigay kami na May mga discount. minsan po yung Graham or Ay, tawag ito okay. yung leche plan yan binibigyan ko na. Isa din kasi yan no sa makakapag-catch up. Kasi po
siguro kaya nagustuhan nila. Mm. Siyempre, mahal sa restaurant, di ba? Yun. Dito na lang tayong kumain. Kasi yung place naman namin, ano naman siya, cozy yung, kumbaga, Cozy. hindi mo sa masasabing parang karinderya lang Maganda talaga. yung ambience niya. Yung Nakita ko ambience, kanina oo. eh. Ayan, makita oo. mo naman, para siyang aesthetic, di ba? Parang peaceful yung community. Opo. Di po ba? Tapos, siyempre, kakain ka ng bulalo, kakain ka ng kare-kare, sisig. Oo. Ayan, mga madalas kinakain pag may birthday sa amin. Ayun. Patuloy So, natin to, kapartner. sige, ha? kapartner. Okay, meron pa po dito, sabi niya, kay Jean, wowness, may nakuha din ako sa iyo, sir, kung ano ang paraan sa pagluto na makabudget. Thanks, sir. salamat. Kay Alava naman, good luck sa business niyo, sir. More customers to come. And kay EJ Perez, wow, ayos, may guide na ako kung ano ang produktong pagkain na dapat kong inegosyo. Maraming salamat po sa inyo, sir. More power. Ayan, ginaya na yung negosyo niya, Ay, wala kapartner. namang problema dyan eh. Ibang Kasi- location na napuntahan mo. Okay. Pero po, parang masarap talaga. Kay Unfiltered naman, wow, I need to taste that please. And kay Elite G-Man Toilet 2, sir, eksaktong location daw po. Ayan. Pogi po ng bus namin. Ayan, kapartner. Dahil may nagtatanong na kapartner siya ng location. Ayan, invite niyo po ang ating mga kapartners kung saan po sila dapat Mga mag-order. kapartners, Ayan, nasa inyo po yung Subukan pagkakataon niyo po. pong pumunta sa Alicia's Bulaluhan, located po sa number 3, JPA Drive, JPA Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. Madali lang pong mapuntahan yung store namin kasi nasa bungad lang po siya ng subdivision. Street parking nga lang po kami. Kahit pa paano may 2 or 3 pwedeng mag-park dun sa harapan namin. Okay. Ayun. So kayo po ba, sir, ay nagdi-deliver po sa ngayon? Sa ngayon po, meron kaming, kasi nakabase din kami sa online, araw-araw meron kaming delivery via Lalamove. Lalamove. Ayun naman pala. So, pwede naman pala Pwede pong naman magpa-deliver mga ka-partners para matikman po ninyo ang kanilang special na bulalo. Ayan, ka-partner, baka meron pa po kayong parting message dahil bago po tayo magtapos, nasa inyo po again ang pagkakataon na i-promote po ang Alicia's Bulaluhan, Lutong Bahay at Ayan iba po. pa. Muli po, nagpapasalamat ako sa Patok show sa pag-invite sa amin kasi mas lalawak yung makakakita or Yes. makaka-view po ng meron palang kainan sa Muntinlupa. Hindi na tayo pupunta ng Tagaytay kung gusto natin kumain ng bulalo. Wow. Diyan lang pala sa Munti. Yan. Meron na pala. Taga-Munti. Tayo dyan. Mga batang Munti. Ayan. Sige, sir. So, ayan mga ka-partners, Dami lalo pa na kung ano, kailangan wala na tayo. Opo, wala na po tayong Dami pang mga mahabang oras, ka-partner Mark, pero salamat po Salamat sa din po sa pagpapaunlak po ninyo dito sa Patok sa DZAR at naway mas marami pang customer, mas malawak pa ang ma-reach nitong Alicia's Bulaluhan at sa mga taga-Munti dyan. Punta na po Walang kayo. pamasahe pa, puntang Tagaytay, nandyan ang Nandyan lang Alicia's po ang para Alicia's sa inyo. Bulaluhan. Ayan, maraming salamat po ka-partners sa mga lessons, sa mga tips po na ibinahagi po ninyo sa ating mga viewers. Kaya mga ka-partners, wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok.